Kung gayon, hayaan mo akong maging malinaw. Sa ating Golden Silk City, mayroon tayong Master Perfection Ranking List at Master Perfection Ranking List. Kabilang sa mga ito, isa sa pinakamahalagang listahan para sa tatlong dakilang pamilya ay ang Clan Master Perfection Ranking List. Gayunpaman, dahil ang Sigod family ay masyadong malakas at sila ay napakahusay sa pagcaging ng mga talento, ang nangungunang 10 ng Master Perfection Rankings ay palaging yaong sa Sigod family. Walang sino man mula sa amin at ang Bale family ang nakapasok kahit na. Sa lahat ng malalakas na Ancestor Grand Perfectionist ng ating Linyan family, 2 lang ang nirerango sa nangungunang 20, 13 at 16 ayon sa pagkakabanggit. Ang White Flow family ay 12 at 19 lamang sa nangungunang 20 listahan, at ang iba, lahat sa kanila ay mula sa Sigod family. Tumango si Lance sa kanyang ulo, so, gusto nyo lang na ako ay marank sa top 10 to go. Sinisira ang monopolyo ng pamilyang Neptune. Oo, masyadong mayabang ang Sigod family, kung tayo, ang Golden Rock family, ay magkakaroon din ng isa sa top 10 miles, magagalit sila. Buti na lang nakalusot ka lang sa Ancestor Grand Perfection pagkatapos ng lahat. At hindi ka pa ganoon kalakas, kaya umaasa kaming mararanggo ka sa 5 taon mula ngayon. Sinabi ni Senior Linyu, ang ranking change war ay ginaganap kada 3 taon, at nagkataon na sa kalahating taon, oras na para sa susunod na ranking change war. Nangako ang Sigod family na tapusin ang nangungunang 10 sa itong ranking change war din. Ngumuso si Lance, sa pagkakataong ito, hahayaan ko silang mangarap. Tuwa sina Yusuf at Linyu nang makita nila ang vowed appearance ni Lance. Wind Lightning, ganyan ka ba talaga ka-confident? Sinabi ni Lance, 2 nakatatanda, huwag mag-alala, sa kalahating taon na digmaang pagbabago ng rango, tiyak na bibigyan ko ng sorpresa ang Golden Rock family. Naikuyom ni Lance ang magkabilang kamao, kumpiyansa si Lance na kung bubuksan niya ang Lifeblood Hidden, hindi siya maniniwala na hindi niya makukuha ang unang pwesto sa District Master Great Perfection Ranking List, kahit na hindi niya makuha ang first place, tapos confident siya na makukuha niya ang top 3. Good? Wind Lightning? Hindi talaga ako nagkamali tungkol sa iyo. Pagkatapos ay magsasanay ka ng husto sa 6 na buwang ito, hahayaan kong magsanay si Linyu laban sa iyo, pagkatapos ng 6 na buwan, maaari ka talagang marank sa top 10. Hindi ka papasok sa nangungunang 10, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga maaaring makapasok sa nangungunang 10 ay hindi bababa sa mga nakalusot sa Grand Perfection sa loob ng higit sa 10 taon, o kahit na mas makalumang Sect Master Grand Perfection, kakabreak mo lang, under normal circumstances, imposible. Oh! Ngumiti si Lance, sa diksyonaryo ni Lance, walang imposible. Si Lance ay bumalik sa kanyang tahanan. Si Nancy ay naglalaban ng mga damit ni Lance. Nancy, hindi mo na gustong gawin ang mga bagay na ito mula ngayon, sinabi ko na sa master ng pamilya na pupunta ka sa Family Academy ng Pamilya Linyan. Ayoko, gusto kong mag-train ng martial arts kasama si Uncle Wind. Nancy, maging masunurin ka. Ang Golden Rock Family Academy ang pinakaangkop na lugar para sa iyo sa ngayon, syempre, pagkatapos ng klase, maaari ka ring pumunta sa akin ng madalas at gagabayan kita. Sige. Pagkatapos nito, pumasok si Nancy sa Golden Rock Academy, na siyang akademya ng pamilya ng Golden Rock Family, at bukod sa mga anak ng Golden Rock Family, mayroon ding mga tao na nakatira sa loob ng teritoryo ng Golden Rock Family na maaaring pumasok sa Golden Rock Academy hanggat mayroon silang talento. Nararapat lamang para kay Nancy na pumasok sa Golden Rock Academy at makasama ang mga taong kapareho ng edad. Si Lance ay nagsusumikap araw-araw upang sanayin ang kanyang martial arts, at ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay nagiging mas malakas araw-araw. Siyempre, si Lance ay kakatungtong pa lang sa Great Perfection, kaya natural, hindi niya maramdaman ang Dengfeng realm ng ganoon kabilis, at malayo pa siya rito, natatakot ako. Ngunit sinabi ni Yusuf na siya gagawin ang kanyang makakaya upang matulungan si Lance.
Ang Sigod family ay nagpadala ng 3 alon ng mga eksperto sa Picding Realm upang patayin si Lance, ngunit lahat sila ay ipinadala ni Lingyo. Ang Whiteflow family ay nagpadala din ng ilang wave, ngunit ang mga resulta ay pareho, at hindi nila maaaring patayin si Lance. Lihim na kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin. Sigod family, Whiteflow family, hintayin mo ako, hindi ka makatarungan, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit sa hinaharap. Gabi na, umuwi si Lance mula sa pagsasanay sa martial arts, dahil pumunta si Nancy sa Golden Rock Academy, kaya sina Lance, Rufus, at Leroy lang ang naninirahan. Ngayon, pumasok si Lance sa silid at nakita ang isang babae na nakaupo sa kama sa kanyang silid. Ikaw. Hello, Senior Wind? Hiniling ng amo ng bahay na pagsilbihan kita. Sabi ng babae. Engage in what? Hindi mo ari ni Lance. Sabi ng amo ng bahay, lalaki ka daw, araw-araw kang nag-e-ensayo ng martial arts, at wala ang asawa mo, paano ka ba walang babae sa gabi, kahit hindi niya nakikita, kaya niya ako pinapunta dito. Also, I hope Senior Wind don't mind. Nahihiyang sabi ng babaeng iyon. Sinabi ni Lance, salamat sa kabaitan ng iyong Panginoon, ngunit, ayaw kong ipagkanulo ang aking asawa, si Wind. Huwag kang mag-alala, Senior Wind, nandito lang ako para magpalipas ng malungkot na gabi kasama ka, hindi ko naman hinihiling na managot ka sa akin. Ay, kahit na, ayoko na, babae, gabi na, umalis ka na. Seryoso ayaw mo sa kumpanya ko. No need. Thank the master of the house for me. Nako, magandang gabi kung gayon, Senior Wind. Umalis ang babae at dinala ang pinto. Ibinaba ni Lance ang kanyang espada, naligo, at nakahiga mag-isa sa kanyang kama. Oo, nakaramdam din ng kalungkutan si Lance, na-miss niya ang kanyang tahanan at ang kanyang anak na babae. 7 o 8 buwan na ang nakalipas mula nang lumabas siya, talagang gustong makita ni Lance kung makakagapang na si Parrish. Nakatulog si Lance na may ngiti sa kanyang mukha. Sa bahay ni Yusef. Aking Panginoon, ang Wind ay tumanggi na samahan ako. Naku, bakit ka mag-abala, bumaba ka, kung may kailangan pa sa Wind Lightning sa hinaharap, hindi ka dapat tumanggi. Oo, aking Panginoon. Kinabukasan, si Lance ay nagpatuloy sa pagsasanay ng martial arts, at kagabi, ang babaeng iyon ay bumalik upang tulungan si Lance na ayusin ang kanyang bahay at hugasan at tiklop ang kanyang mga kumot, ngunit narito pa rin siya upang cue si Lance. Sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Dumating na ang Golden Silk City, ang Triennial Ranking Change War. Si Lance ay nag-ensayo ng husto sa loob ng kalahating taon, kahit na ang kaharian ay hindi gaanong nagbago, ngunit ang mga kasanayan sa martial arts ay nagbago ng malaki. Si Lance ay lumikha ng isa pang galaw, isang mas malakas na espada kaysa sa simyala at walang katapusan, na tinatawag na walang hanggan at walang hanggan. Nangako si Lance. Wind Lightning. Let's go. Go to the ranking change battle. This time, sana marang ka sa top 10 nanograms Ancestors Great Perfection List at ipakita ang Sigod family. Syempre, hindi mahalaga kung kaya mo. Don't feel psychological pressure. Tutal kalahating taon ka palang natantong sa Ancestor Grand Perfection, ibang tao, imposibleng mag-rank sila ng walang 10 years of merit. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sabi ni Lance. Sa katunayan, si Lance ay may kumpiyansa sa loob, ngunit ayaw lang sabihin ni Lance ngayon. Binuksan ni Lance ang Lifeblood Hidden, at lahat ng 10 taon ng merito, fuck off. Nilalayo ni Lance ang nangungunang 3, o maging ang numero 1. Sa sandaling ito, sa Sigod family. Ang Dustin ay nagbibigay ng lecture sa isang grupo ng Ancestral Perfection at Great Perfection na mga henyo. Lahat, malapit na ulit ang Triennial Ranking Change War. Ang oras na ito ng taon ang pinakamahalagang panahon para sa 3 dakilang pamilya, at hindi lang ito tungkol sa iyong karangalan, tungkol din ito sa karangalan ng Sigod clan.
Bawat taon sa ang nakaraan, ang ating mga Sigad family henyo ay nakakuha ng nangungunang 10, at sa pagkakataong ito sana ay ganoon din ito, hindi natin hahayaan ang sinuman mula sa Golden Rock family o Whiteflow family, na makapasok sa nangungunang 10 sa listahan. Lahat ba kayo malinaw? Malinaw. At saka, ang Wind Lightning ay nakapasok na sa Ancestral Master Perfection, kung siya ay lalahok sa Ranking Conference na ito, kung gayon ang sinumang makasalubong niya sa panahon ng torneo ay papatayin kaagad. Huwag mag-alala, ang Wind Lightning ay kakapasok lang sa Ancestral Master Perfection sa loob ng kalahating taon, at mahina pa rin ang kanyang lakas. 1302. Dumating si Lance sa pinangyarihan ng Ranking War. Puno na ang eksena ng mga boses na yumanig sa langit. Sa sandaling dumating si Lance sa pinangyarihan, dalawang mabangis na tingin ang bumaril sa kanya. Nang tumingin ang mga mata ni Lance, ito ay si Dustin ng Sigad family, pati na rin si Charlie. Sa mga mata ni Dustin, tila may kahulugan na sa pagkakataong ito, si Lance ay mamamatay. Stupid hair. Nagmura si Lance sa ilalim ng kanyang hininga. Nagsimula na ang tournament. Ang unang bagay na naganap ay ang digmaan sa pagbabago ng ranggo sa antas ng Master Perfection, at ang mga lumahok sa antas ng Master Perfection, ang buong Golden Silk City na pinagsama, mayroong 10,000 tao sa kabuuan. Makikita na sa lugar na ito, marami talagang tao sa Sect Master Perfection, pero normal lang. Iyan ay hindi gaanong masasabi, ito ay wala sa negosyo ni Lance kung tutuusin. Sa susunod na araw, magkakaroon ng labanan sa pagbabago ng ranggo sa antas ng Zhangxi Grand Perfection, na sasalihan ni Lance ngayon. Lahat ng mga lumahok sa Great Perfection Ranking ay iniimbitahan na pumasok sa tournament arena. Malakas na sigaw ng isang matandang namumuno sa kapulungan. 10,000 Ancestor Grand Perfection ang lumipad sa arena ng paligsahan, at ang eksena ay napakasensado. Gayunpaman, ang ranking change war ay para lamang sa nangungunang 100. Sa ibaba, pagkatapos kong magbigay ng utos, lahat ay magsisimulang mag-atake sa isa't isa hanggang sa 100 tao na lamang ang natitira sa arena ng paligsahan. Ang sabi ng matandang namumuno sa pagpupulong. Simulan. Nagsimula ang mainit na scuffle. Makalipas ang halos 1 oras, lumiliit na ang bilang ng mga tao sa arena ng torneo, at kalaunan ay 100 na lang ang natitira. Si Lance ay nakatayo sa gitna ng daang hindi nasaktan. Binabati kita, naabot mo ang 100 sa itaas, magpahinga ng kalahating oras, pagkatapos ay magaganap ang 50 digmaan sa ibaba, sa 100 sa iyo, direktang lalaban ng 2-2, at ang listahan ng tunggalian ay ayusin. Ayon sa iyong mga nakaraang ranggo upang matiyak ang pagiging patas. Oo. Bumaba na ang lahat para magpahinga. Mabilis na inilabas ang listahan para sa tunggalian. Ang kalaban ni Lance sa 50 digmaan ay, isang lalaking nagngangalang Maxim, itong si Maxim ay mula sa Sigad family. Sa sandaling ito, sa pamilya ng Sigad, Dustin Kayma, ikaw ay nasa ika-5 grupo para sa paligsahan, ang iyong kalaban ay Wind Lightning, tandaan, patayin ang Wind Lightning. Oo, Family Master. Napakuros ang mukha ni Maxim, pagkatapos ay tumingin siya sa malayo sa direksyon ng pangunahing kampo ng Golden Rock family, at nagkataon na nakita niya ang Wind Lightning Cloud. Ang Wind Lightning ay nakatingin din kay Maxim sa sandaling ito. Sinabi ni Yusuf, mahina ang hangin, tiyak na hahayaan ng Dustin na patayin ka ni Maxim. Kung gayon ay patay na siya. Ngumuso si Lance. Gayunpaman, sinabi ni Yusuf, ngunit, hindi mo maaaring patayin si Maxim. Bakit? Kaya niya akong patayin, pero hindi ko siya kayang patayin. Si Maxim ay maliit lamang na tungkulin, ngunit ang pagtanggap lamang ng mga utos mula sa Dustin, hindi mo mapapawi ang anumang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, at ang Dustin ay hindi mahihirapan, ngunit sa halip ay magdadala sa iyo ng problema, para sa kapakanan ng hindi kinakailangang gulo, maaari mo lang siyang saktan. Tandaan, narito kami upang lumahok sa digmaang pagbabago sa pagraranggo, hindi para maghanap ng gulo.
Medyo nag-aatubili pa rin si Lance, pero hindi ba natatakot si Maxim sa gulo kung papatayin niya ako? Sayang, yan ang problema ng mga puwersa sa likod natin. Sa likod ni Maxim ay Dustin, ang pamilya ng Sigad ang pinakamalakas na pamilya, hindi natin sila kayang labanan ng husto Mabuti. Walang magawang tumango si Lance, hindi dahil sa takot si Lance sa kanila, kundi si Lance ay nagbigay mukha sa Golden Rock family at hindi nakahanap ng anumang problema para sa kanila. Nagsimula ang 50 digmaan pataas. Ang isang grupo ay nakikibahagi sa isang paligsahan. Hindi nagtagal ay ang grupo na ni Lance. Sabay na pumasok sina Lance at Maxim sa arena. Madilim na nakangiti ang bibig ni Maxim, na parang nagsasabing, "Wind Lightning, you're dead." Mula sa malayo, ang Dustin ay tumingin sa arena ng torneo na may ngiti. Si Maxim ay isang veterano man lang na nakapasok sa Grand Perfection sa loob ng higit sa 15 taon, naniniwala ako na hindi magiging problema ang pagpatay ng Wind Lightning. Nakakatuntong lang ng kalahating taon. Simulan. Swoosh! Malamig ang tingin ni Maxim, pinatay si Lance, pinatay siya sa sandaling ginawa niya ito, halata sa lahat. Sa sandaling ito, maraming manunood, nang makitang nakalabas ang espada ni Maxim, ay lihim na nagsabi, mukhang papatayin ni Maxim ang Wind Lightning. Tagang hindi papakawalan ni Dustin ang anumang pagkakataon na patayin si Wind Lightning. Kahit na ang hukom na namumuno sa pulong ay nakikita iyon, ngunit walang nagsabi ng anuman, na ginawa ang Sigad family na pinakamalakas na pamilya. Sumimangot si Lance. Dang! Hindi man lang hinugot ni Lance ang kanyang espada, magkadikit ang dalawang daliri at pinawi ang espada ni Maxim. Bang! Sinipa ni Lance ang dibdib ni Maxim ng may kalabog, at ang sternum ni Maxim ay nabasag ng sipa ni Lance, na parang isang saranggola. Wow! Nagulat ang mga tao. Ang Wind Lightning ay nakatungtong pa lamang sa Ancestor Grand Perfection sa loob ng kalahating taon, at napakalakas niya, no way. Ang pangunahing kampo ng pamilya Sigad, ang Dustin ay sobrang pangit sa sandaling ito, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang Wind Lightning, sa pagtungtong pa lamang sa Ancestral Master sa loob ng kalahating taon, nagawa niyang talunin si Maxim. Gayunpaman, pinalakas nito ang determinasyon ng Dustin na lipulin si Lance. Hindi mahalaga kung si Maxim ay hindi mapatay o hindi, dahil si Maxim ay isang napaka-ordinaryong buhay lamang sa pamilya ng Sigad. Sinabi ng Dustin na sino man mula sa pamilya ng Sigad na nakipagduel kay Lance ay magsasampa ng kamatayan, at mayroong 12-dosenang mga pamilya ng Sigad sa likod niya, at lahat sila ay nireranggo sa nangungunang 10, kaya hindi siya naniniwala na hindi maaaring mamatay ang Wind Lightning. Wind Lightning wins and enters the top 50. Sigaw ng referee. Tumalikod si Lance at bumalik sa base camp ng Golden Rock family. Ngumiti si Yusuf, Wind Lightning, good love, ngayon lang ay pangit ang mukha ni Dustin, pero hindi ka pa pwedeng maging pabaya. Kung tutuusin, si Maxim ay katamtaman lang, sa susunod na tunggalian, makakatagpo ka ng mas malakas pa. Ayon sa ranking 3 taon na ang nakararaan, ang nangungunang 10 ay lahat mula sa pamilya ng Sigad, maaaring makilala ka ng lahat ng nangungunang 10. Huwag kang mag-alala, Family Master, sasampalin ko ng malakas ang Dustin. Sabi ni Lance. Natapos ang isang paligsahan, at natapos ang digmaan ng 50. Ang susunod na agad na susunod ay, ang 25 digmaan, i-aanonsyo ko na agad, iyong mga susunod na kalaban mo, humanda na rin. Unang grupo, Guang Qiang vs Exilong. Group 2, Chaesung Yunhai vs Yao Bichi. Group 3, Purple White vs Gaulian. Group 20, Westoni vs Wind Lightning. Si Lance ay abala sa pagtatanong, saang pamilya galing si Westoni? Sinabi ni Lin Yu, si Westoni ay mula sa White Flow family, hehe, sa pagkakataong ito, talagang nakikipagkompetensya ka sa White Flow family, gayunpaman. Sinabi ni Yusuf, kidlat ng hangin, sinabi ko na sa iyo noon, noong huling ranggo ng digmaan, mula sa 20 nangungunang, 2 tao mula sa White Flow family ang pumasok,
ikalabindalawa at ikalabinsyam, itong si Westoni, ang nakapasok sa ikalabinsyam na pwesto. Last time, the White Flow family. Napakalakas ng kalaban na ito, kailangan mong mag-ingat. Oh, mabuti. Tumango si Lance. Sa pangunahing kampo ng pamilya Sigod, nagsalubong ang mga kilay ni Dustin, ang labanan sa unang 25, ang hangin ay hindi man lang itinalaga sa kalaban ng pamilya Sigod. 13:03. Ngumuso si Dustin, kidlat ng hangin, bilangin mo ang iyong sarili na mapalad kahit minsan. Gayunpaman, sa ngayon, sa base camp ng Bale family, agad na sinabi ni Charlie Wu, Westoni, kapag lumaban ka sa Wind Lightning, patayin ang Wind Lightning mamaya. Ah! Kung sasabihin kong gawin mo, gawin mo. Oo, Master. Nagsimula muli ang labanan para sa nangungunang 25 na ang mga grupo ay umakyat sa PK, pagkatapos ay pababa, at hindi nagtagal ay sina Lance at Westoni. Lumipad si Lance sa arena ng paligsahan. Tumingin si Westoni kay Lance at sinabing, Wind Lightning, dahil kalahating taon ka palang nakapasok sa Great Perfection, ayaw kong maakusahan ng pang-aapi sa iyo, kaya hahayaan kitang gumawa ng 3 galaw, at pagkatapos ng 3 galaw, gagawin ko ulit. Natuwa si Lance, hayaan siyang gumawa ng 3 hampas. O maaakusahan ka ng pang-aapi sa kanya. Hindi ka pwedeng bumitaw kung gusto mo. Pagkasabi noon, pumatay si Lance gamit ang isang espada. Nagdedepensa lang talaga si Westoni, hindi inatake. Ngunit sa susunod na segundo. Bang! Sinipa ni Lance si Miss Wu sa tiyan at si Westoni ay bumagsak sa lupa, kumakain ng abo. Ah! Umakyat si Westoni, nakaramdam ng sobrang hiya. Sinabi ni Lance, salamat sa pag-amin, ngayon para sa unang paglipat, may 2 pang galaw. Inis ang mukha ni Westoni, nabugbog talaga siya mag-isa, first move pa lang, kumain na siya ng abo sa lupa, hayaan ang 2 pang galaw, hindi siya direktang magpapatalo. Fuck you and let. Wala nang pakialam si Westoni, at sumigaw na siya. Maraming mga tao sa eksena ay natawa, Westoni ay kaya nakakatawa, kung ano ang isang bato na tumama sa kanyang sariling mga paa, sa totoo lang kumpara sa lamang, ngunit din hayaan, ang resulta ng kahihiyan ng mga ito. Bang! Nasa kalagitnaan pa lang si Westoni, sinuntok siya ni Lance sa templo, natumba si Westoni nang walang salita. Hahaha! Muling tumawa ang maraming tao, ito ang pangalawang pinakamalakas na Ancestor Grand Perfection ng White Flow family, ang huling ranking battle, ang isa na nasa ikalabinsyam na pwesto, ay talagang natalo ni Lance. Gayunpaman, ang lahat ay kailangang mamangha muli, ang Wind Lightning ay talagang malakas, na tumuntong lamang sa Ancestor Grand Perfection sa loob ng kalahating taon, siya ay napakalakas. Sa Bale clan, galit na galit si Charlie sa mga sandaling iyon at ngumuso, basura, sayang. Naisip niya na ang hakbang ni Westoni na patayin si Lance ay dapat na lubos na kumpiyansa, at pagdating ng panahon, ang pamilya ng Sigod tiyak na tinulungan siya, kaya't ang Golden Rock family ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman, ngunit bilang isang resulta, si Westoni ay hindi kahit isang kalaban, at siya ay nawalan ng malaking mukha. Sa Sigod family, sa sandaling ito, nakita ni Dustin na ang lakas ni Lance ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon, nagngagat ang mga ngipin ni Dustin at sinabing, napakagaling, Wind Lightning, muli mong na-refresh ang aking pangunawa sa iyo, napakahusay. Sa mga mata ni Dustin, ang layunin ng pagpatay kay Lance ay naging mas mabigat, kung mas malakas si Lance, mas kailangan niyang pumatay, o kung hindi, mas magiging mahirap ito sa hinaharap kapag si Lance ay makapangyarihan. Bumalik si Lance sa base camp ng pamilyang Linyan, ngumiti si Yusuf, hindi masama, natalo mo si Westoni, ayon sa huling ranking, nasa top 20 ka na, kahanga-hanga, nakapasok lang sa grand completion ng clan sa loob ng kalahating oras. Year, and you've achieved such an achievement, parang wala ka talagang pag-asa na makapasok sa top 10. Oh, sana. Mahinhin na sabi ni Lance. Congratulations to the above 25 geniuses, you've entered this year's ranking conference, the top 25, next.
Ayon sa rules, ang top 5 mula sa nakaraang taon ay direktang ipo-promote, at ang natitirang 20 ay sasabak sa isa-isa. Pagkatapos ng duel, isisilang ang top 15. Susunod, magduduel ang mga nabasa kong pangalan. Ang unang grupo, Wind Lightning vs Quinten. Nagulat ang pamilya ng Golden Rock nang marinig nila si Quinten. Hindi inaasahan ni Lance na siya ang unang grupo. Nagtanong si Lance, "Guro, bakit nagulat ka nang marinig ang tungkol kay Quinten?" Napabuntong hininga si Yusuf, mukhang napilitan si Dustin na magsabi ng isang bagay ng pribado sa referee, at inayos ka lang ng referee sa unang laban, at ikaw pa rin ni Quinten. Oh, aling kulay abo na buhok si Quinten, maaari bang may magbigay sa akin ng ilang agham? Sinabi ni Lin Yu, ni hindi mo alam ang tungkol kay Quinten, ngunit hindi nakakagulat, hindi ka naman lokal. Ayon sa mga patakaran, ang nangungunang 5 mula sa nakaraang taon ay direktang umaban, ang natitirang 20 ay may laban, at ikaw, ay direktang itinalaga upang labanan ang pinakamalakas na Quinten. Ito ay dapat na isang sinasadyang pag-aayos, sa iyong lakas, hindi mo dapat labanan si Quinten, para maging patas, inayos ng hukom ang kalaban, dapat lumaban si Quinten kasama ang pinakamahina. Gayunpaman, may kinikilingan itong ayusin para sa iyo. Tumawa si Lance, kaya ito ang ika-6 na ranggo mula sa nakaraang taon, akala ko kung sino ito. Wind Lightning? Sigurado ka ba dito Kung hindi, then give up. Masyadong delikado kung tutuusin, ang original goal namin para sa'yo ay makapasok sa top 10, pero, hindi ko inaasahan na maghaharap ka sa laban. Pang-6 sa lalong madaling panahon. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na ipinaliwanag ni Dustin sa Quinten na iyon na tiyak na siya ay puputulan ka sa round na ito. Ngumiti si Lance, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa akin, tiwala ako na kaya kong manatiling buhay kahit na hindi ako manalo sa laban. Ngunit ngayon ka lang nakapasok sa Ancestor Grand Perfection kung tutuusin. Hahaha, ano naman kung pumasok na lang ako? Sige. Sina Yusuf at Lin Yu, parehong may pag-aalala. Sa pamilya ng Sigod, sa sandaling ito, sinabi ni Dustin sa isang lalaki, "Patayin mo, siguraduhing patayin mo ang Wind Lightning para sa akin, Quinten, kung hindi mo napatay ang Wind Lightning, kukunin ko ang iyong buhay." Nang inig ang katawan ni Quinten, hindi niya inaasahan na ang Panginoon ng pamilya ay umabot na sa antas na ito, ang pagnanais na patayin si Lance ay umabot sa punto ng pagkabaliw. "Oo, Family Master. Huwag kang mag-alala, papatayin ko ang Wind Lightning, gagawin ko." "Very well. Tandaan mo ang sinabi ko, kapag hindi siya namatay, mamamatay ka." "Mabuti." Kinagat ni Quinten ang kanyang mga ngipin, ito ay isang fucking life and death duel. Sa sandaling ito, sumigaw ang referee, magsisimula na ang unang 15 digmaan, mangyaring anyayahan ang unang grupo, Wind Lightning, Quinten, na pumasok sa arena. Naghiyawan ang mga tao, kahit Wind Lightning man o Quinten, pareho silang sikat na figure. Marami pa nga ang nag-aalala na papatayin din ni Quinten ang Wind Lightning. Lumipad si Lance sa arena ng paligsahan. Si Lance ay hindi nang ahas na mag-relax kahit kaunti, pagkatapos ng lahat, siya ay nasa ika-5 ranggo, at higit sa lahat, si Lance ay nakatungtong lamang sa Great Perfection sa loob ng kalahating taon, mayroon talagang isang puwang. Gusto lang ngayon ni Lance na subukan kung kaya niyang talunin si Quinten nang hindi binubuksan ang kanyang lifeblood hidden. Patayin. Nagmamadaling pumatay si Quinten, nag-igting ang kanyang mga ngipin at malamig ang kanyang tingin. Dang dang dang. Sa isang iglap, 12 ng mga espada ang napalitan. Sa sandaling nagpalitan sila, napagtanto ni Lance na talagang malakas si Quinten, ang mga ugat ni Lance ay hindi ganoon katatag sa Great Perfection Realm, at may ilang mga puwang sa kaharian na naging dahilan upang hindi magawang gumanap ni Lance. Walang simula at wala pang katapusan. Ang Cascading Fire. Dang! Ang katawan ni Quinten ay nanginginig ng husto, at natuklasan niya na ang lakas ni Lance ay higit pa sa kanyang imahinasyon. 1304. Napaatras din si Lance ng ilang hakbang, malakas ang galaw ni Quinten at nagdala ng nagliliyab na init.
Masasabing pagkatapos ng engkwentro, natuklasan ng lahat na si Lance at Quinten ay kasing lakas ng isa't isa, na parang halos pareho sila. Wow! Pagpasok pa lang ng kalahating taon, makakapantay na ang Wind Lightning kay Quinten, thirst. Masyadong nakakagulat, kalahating taon, ang ibang mga talento ay pumasok sa loob ng kalahating taon, natatakot akong lahat sila ay lumabas sa labas ng ilang daan. Kailangan kong sabihin na ang dayuhang ito, ang Wind Lightning, ay talagang lampas sa ating imahinasyon. Maraming tao ang nag-uusap na orihinal na nag-iisip na si Lance ay matatalo, ngunit ito ay naging ihahambing. Sa pangunahing kampo ng pamilya Ling yan. Tumawa si Linyo, "Kuya, minamaliit nating lahat ang Wind Lightning." Oo, naisip ko na mabuti kung makapasok siya sa nangungunang 10, ngunit ngayon ay tila mayroon na siyang lakas upang labanan ang ika-6 na pwesto na si Quinten. Ibig sabihin, posibleng makapasok si Wind Lightning sa top 6 Hehe, ang nangungunang 10 na monopolyo ng Sigad family sa loob ng hindi mabilang na taon ay sa wakas ay masisira na. Sa sandaling ito, sa pangunahing kampo ng pamilya Sigad, namula ang mukha ni Dustin, at naging berde siya nang makita niya ang magkatulad na lakas ng pakikipaglaban ni Quinten at Lance. Sa una, inakala niya na ang hakbang ni Quinten na patayin si Lance ay 100%, ngunit sa huli, nabigyan siya ng kalaban. Basura! Galit na galit si Dustin, ngunit ang dahilan ng kanyang galit ay hindi lang dahil hindi niya kayang patayin ang Wind Lightning, ngunit dahil nangangahulugan ito na malamang na si Lance ay nasa top 10. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap kahit na ano, ang kanyang Sigad family ay may monopolyo sa nangungunang 10 ranggo sa Golden Silk City sa loob ng hindi bababa sa 200 taon, paano niya pahihintulutan ang isang tao mula sa Golden Rock family na masira? Ito. Dati, hindi parang ang Golden Rock family at ang White Flow family ay walang mga henyo sa nakaraan, ngunit lahat sila ay nalutas ng Sigad family ng palihim, kaya naman sila ay namonopolyo. Sa White Flow family, sa ngayon, medyo pangit din ang mukha ni Charlie. Paano ito? Ang Wind Lightning ay kakapasok lang sa Ancestor Great Perfection, kalahating taon na lang, paano ito maihahambing kay Quinten? Hindi, imposible. Sinabi ng subordinate ni Charlie, "Boss, ibig sabihin ay maaring makapasok ang Wind Lightning sa top 10 Ang top 10 na matagal ng monopolyo ng Sigad family ay sisirain ng Golden Rock family, habang ang ating White Flow family. Hindi pa natin alam kung kailan may papasok sa top 10, ngayon lang natalo si Westoni ng Wind Lightning, hindi man lang nakapasok sa top 25, this time, ibig sabihin, ang White Flow family natin, nakapasok sa top 25. Isa lang, iba na agad tayo sa pamilya ng Golden Rock." Galit na galit si Charlie. Sinabi ng mga tauhan ni Charlie, "Boss, galit, kung nagbigay tayo ng kaunting sinseridad, marahil ay hindi umalis ang Wind Lightning, kung gayon ang kaluwalhatian ngayon ay ang ating White Flow family." Natarante si Charlie at umungal, "Tumigil ka." Sa katunayan, si Charlie ay nagsisisi din sa loob, kung alam niya na ang Wind Lightning ay napakalakas, sana ay binigyan niya ito ng kaunting pansin sa unang pagkakataon. Gayunpaman, walang silbi ang mga pagsisisi, nakagawa na siya ng ilang mga pagtatangka na patayin si Lance, at hindi siya pinayagan ni Lance. Dahil dito, lalo pang naging determinado si Charlie na patayin si Wind Lightning at sakalin siya sa kanyang duyan. Sa tournament arena, nakipaglaban si Lance kay Quinten ng ilang daang round. Sa panlabas, mukhang maihahambing sila. Gayunpaman, ang totoong sitwasyon, ito ba ay ganito? Hindi, ito ay hitsura lamang. Pagkatapos ng lahat, sila ay kakatuntong lang sa Zhangxi Grand Perfection sa loob ng kalahating taon, at hindi pa rin siya ganoon kasolid sa kanyang kaharian, kaya bihirang makatagpo ng isang kalaban, syempre si Lance ay kailangang labanan si Quinten sa loob ng ilang sandali. Daang round, makabubuti para kay Lance na patatagin ang kanyang Zhangxi Grand Perfection ng mas mabilis. Sa makatuwid, hindi pa natanggal ni Lance ang kanyang pinakamalakas na espada, ni binuksan niya ang Lifeblood Hidden. Kung hindi, natalo na si Quinten.
Sa oras na ito, nakalaban na ni Lance si Quinten sa loob ng 400 round, at tumagal ito ng 15 o 16 na minuto. Pagkatapos ng mahabang labanan, naniwala ang lahat na sina Lance at Quinten ay maihahambing sa lakas. Sa wakas ay nahawakan na ng lahat ang lakas ng Wind Lightning. Sa sandaling ito, sa pamilya ng Sigurd, si Dustin ay may ngiti sa kanyang mga labi at sinabing, "Bueno, kahit na hindi pinatay ni Quinten ang Wind Lightning, ngunit, ipinakita lang nito sa akin ang lakas ng Wind Lightning." Ang lakas ng Wind Lightning ay katulad din kay Quinten, na nangangahulugan na mayroong hindi bababa sa 5 iba pang mga henyo na may parehong ranggo sa aking Sigurd family na kayang pumatay ng Wind Lightning. Oo, ang huling 5 nangungunang ranggo ay lahat ay mas malakas kaysa kay Quinten. Nakipaglaban si Lance kay Quinten para sa isa pang daang round, sa kabuoang mahigit 500 round ngayon. Si Quinten ay pagod na pagod sa pagiging isang aso, huffing at puff. Tapusin mo na. Sabay-sabay na inilabas ni Lance ang kanyang pinakamalakas na espada. Dang! Tinamaan ni Lance ang espada ni Quinten. Talo ka, sabi ni Lance. Natulala ang buong katawan ni Quinten, natalo, natalo. Nangangahulugan ito na hindi man lang siya nakapasok sa top 15. Paano posible iyon? Pag-spray. Binaril ni Lance si Quinten gamit ang isang sipa. Paf! Nagpalakpakan ang marami. Naglakad si Lance pabalik sa base camp ng Golden Rock family. Wind Lightning? Ang galing mo? Gusto ko talagang pakasalan ang apo ko sa iyo. Sabi ni Yusef. Haha. Tumawa ng malakas si Lance. Pinalibutan ng mga tao ng pamilya Lingyan si Lance bilang pagsamba. Sa Sigurd family, nakita ni Dustin ang mga tao ng Golden Rock family na isinusukas si Lance at bumantong hininga, ang isang namamatay na tao ay isang namamatay na tao, ano ang kailangan mong ikatuwa? Sa isang sandali, aayusin ko isang mas malakas na lumaban sa Wind Lightning. Wind Lightning ay tiyak na mamamatay sa oras na ito, hahaha. Makalipas ang isang oras, natapos ang top 15. Sumigaw ang referee, "Congratulations to the above 15 geniuses, nasa top 15 sila, kalahating oras ang susunod na break, tapos sisimulan na natin ang susunod, ang laban ng top 10. Ang lahat ay nagsimulang magpahinga, ang mga pagkain ay ipinamamahagi sa mga kusina ng bawat pamilya, at lahat ay nagsimulang kumain ng kanilang tanghalian, kahit na pasado 1:00 na ng hapon. Kidlat ng hangin, halika, kumain ng paa ng manok. Inihagis ni Yusuf ang isang paa ng manok kay Lance. Salamat, Housemaster. Anong courtesy? Sa oras na ito, isang 17 o 18 taong gulang na batang babae ang dumating at lumapit kay Yusuf at sumigaw, "Lolo. Zyla, anong ginagawa mo dito, hindi nagsasanay ng martial arts ng maayos sa akademya?" Inilabas ng babaeng iyon ang kanyang dila at sinabing, "Palihim akong pumunta dito kasama ang mga kaklase ko, napakagandang bagay, gusto rin naming pumunta dito para makitang mabuti." Tumingin si Yusuf kay Lance at sabay na sinabi, "Wind Lightning, hayaan mong ipakilala kita, ito ang apo ko, si Zyla Lynn." Tumingin si Lance sa batang babae, napakaliit, marahil ay katulad ni Nancy, higit sa 1.7 metro ang taas, na may magandang figure. Ang kanyang hitsura ay 8 puntos na mas malakas kaysa kay Nancy, siya ay isang napakagandang kagandahan. Oh, hello, Miss Little Moon. Ngumiti si Yusuf, "Wind Lightning, kumusta ang apo ko?" "Oh, pretty." Sabi ni Lance, ngumunguya sa paa ng manok. "Kung ganun kung pakasalan kita bilang asawa." 13:05. Panginoon, hindi ito biro. Abala si Lance sa sinasabi. Ang Zyla na iyon ay tumingin sa Wind Lightning at sinabing, "Lolo, ito ba ang tiyuhin na sinasabi mo, Genius Wind Lightning?" "Oo. Moon, paano mo titignan?" Paf! Tumingin si Zyla kay Lance sa loob ng ilang segundo, huminga at tumakbo palayo. Nanlumo si Yusuf, ano ang ibig sabihin ng babaeng ito, hindi ba siya maganda?
Tumingin si Lance sa likuran ni Zyla, ang figurang iyon, napakamapang-akit, talagang may kaakit-akit, si Lance halos isang taon na hindi malapit sa babae, isang sandali ay talagang kaunting tibok ng puso. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon. Mabilis na lumipas ang kalahating oras. Lahat, tapos na ang break, sa ibaba, magaganap ang Top 10 War. Ang rule ng Top 10 War ay mula sa 10 tao na kakaalis lang, kukunin natin ang 5 sa pinakamalakas, tapos bubuo tayo ng 20 tao, at pagkatapos ay magkaroon ng 2x2 duel. Sa madaling salita, si Quinten, na katatapos lang talunin ng Wind Lightning, ay may pagkakataon pang lumaban muli, at kung nanalo siya muli sa labanan, maaari pa rin siyang makapasok sa nangungunang 10, ito ay upang tiyakin ang pagiging patas. Sa ibaba, iaanunsyo ko ang listahan para sa tunggalian na ito. Pangkat 1, Linkyo laban sa Wind Lightning. Hindi na nagulat si Lance, ang unang grupo ay siya pa rin, at ang taong lumaban sa kanya ay si Linkyo. Nang marinig ang pangalan ni Linkyo, huminga ng malalim ang lahat mula sa Golden Rock family. Si Linkyo, ang unang narank sa huling termino, at siya ay sariling apo ni Dustin. Bagamat hindi ibig sabihin na siya ang numero 1 sa huling termino ay numero 1 din ang terminong ito ay isang patunay ng kanyang lakas na siya ay nakakuha ng unang pesto sa huling termino, at walang duda na ito ang termino ay magiging mas malakas kaysa sa huli. Tila nasaraan ng isip ang Dustin at desperado na siyang patayin si Lance, tahasang hinayaan ang mga hukom na ipaglaban si Linkyo kay Lance. Sa panahong ito sa pamilya si God. Linkyo, iwan mo na. Lolo, huwag kang mag-alala, naiintindihan ni Son, bagamat natalo lang ni Feng Xiaoyun si Quinten, pero top 15 lang ang laban, tinatalo ko na si Feng Xiaoyun ngayon, hindi pa rin siya makakapasok sa top 10. Well, importanteng patayin siya, hindi lang para pigilan siyang makapasok sa top 10. Oo, Lolo. Si Linkyo ay lubos na nagtitiwala, karapat-dapat na disiplinahin ng Dustin mismo. Sa pamilya Linyan. Hindi maganda ang hitsura ni Yusef, galit na sinabi ni Yusef, itong Dustin, nabaliw na. Sinabi ni Linyu, Kuya, malinaw na sinusubukan ng Dustin na pigilan si Wind Lightning na makapasok sa nangungunang 10. Hanggat matatalo ang Wind Lightning kay Linkyo, titigil ito sa nangungunang 10, kaya paano kung matalo niya si Quinten sa nakaraang round? Sinabi ni Yusef, hindi iyon mahalaga, ngunit ang ikinababahala ko ay papatayin ni Linkyo ang Wind Lightning. Ang lakas ng Wind Lightning, malinaw na, sa parehong antas ng Quinten, nasaan ang kalaban ni Linkyo. Si Linkyo ang unang ranggo na tao ng huling session, ang pinakamalakas na Sect Master Grand Perfection sa buong Golden Silk City, at sariling apo ni Dustin. Og! Parehong nanlumo ang magkapatid na Yusef. Agad na sinabi ni Yusef kay Lance, Wind Lightning, give up. Family Master, bakit ako susuko? Sabi ni Lance. Wind Lightning, ang lakas mo ay maihahalin tulad kay Quinten, hindi ka makakapantay kay Linkyo, hi. Si Linkyo ay sariling apo ni Dustin, tiyak na papatayin ka niya, hindi pa rin siya makakapasok sa top 10, kaya bakit ka pa lumaban, sumuko ka na. Agad na sumigaw si Yusef, Lodge, sandali, Wind Lightning gave up the battle for the top 10. Natigilan si Lance, masyadong nababalisa si Yusef, hindi man lang naisip ni Lance na sumuko, ngunit ginagawa ito ni Yusef para sa ikabubuti ni Lance. Sa kabilang panig, narinig ni Dustin na sumuko na si Lance, nag-atubili siya at sumigaw, sa paligsahan, walang pagsuko, dapat kang lumaban. Kung susuko si Wind Lightning, hindi magkakaroon ng pagkakataon ang kanyang apo na patayin ang Wind Lightning. Sasabihin na sana ni Lance na hindi siya susuko, ngunit nang makita ni Lance na mas balisa ang Dustin kaysa sa kanya, agad na tumigil muna si Lance sa pagsasalita at hinayaan ang Dustin na mabalisa. Napabuntong hininga si Yusef, Dustin, sumuko man o hindi, ito ay isang personal na bagay, hindi mo pa ito pagkakataon para hindi payagan ito. Sabi ni Dustin, hindi, bawal sumuko.
Ang referee na iyon ay nasa isang mahirap na sitwasyon, maliwanag na ang Dustin ay masyadong hindi makatwiran, na naging dahilan upang ang referee ay hindi masyadong halatang nasa kanyang panig. Galit na galit si Dustin na gusto niyang tumalon, inayos na niya ang lahat, mahina ang hangin kasama ang kanyang apo na grupong Linkyo, pagkatapos ay papatayin ng bahagya ang hangin, ngunit mapipigilan din ang hangin na bahagyang pumasok sa nangungunang sampung, ngunit hindi inaasahan, mahina ang hangin. Sumuko, kaya na, hindi lamang hindi maaaring pumatay ng hangin ng basta-basta, ay mag-iiwan din sa isip ng madlas suspense, ang ideya na kung Lance ay hindi sumuko, maaaring makapasok sa nangungunang sampung. Agad na sumigaw si Dustin, "Wind Lightning, stand out ka, hindi ka pa rin lalaki." Tumayo si Lance at ngumisi, "Paanong hindi na ako lalaki? Wind Lightning, kung ikaw ay isang lalaki, dapat kang manatili sa pakikipagkompetensya sa halip na sumuko sa kalagitnaan." Sabi ni Dustin. Si Yusuf ay abala sa pagpapaalala kay Lance, "Wind Lightning, huwag kang mairita sa kanya, sinasadya kanyang i-provoke." Tumingin si Lance kay Dustin at sinabing, "Dustin, sa palagay mo ay hindi ko alam ang iyong maliit na pag-iisip, gusto mong ipagpatuloy ko ito, gusto mo lang nalabanan ko si Linkyo, at pagkatapos ay papatayin ako ni Linkyo." Ngumuso si Dustin, "So, natatakot ka sa apo kong si Linkyo? Sa harap ng apo ko, wala ka man lang kakayahan na tumakas." Sinabi ni Lance, "Dustin, kung bukas at tapat ka, hindi mo dapat hayaang patayin ako ng apo mo sa kompetisyon, ngunit kasama ko, Wind Light Cloud, bukas at tapat na tunggalian sa buhay at kamatayan, ikaw mismo ang nakikibahagi sa mga ito. Ay hindi na lalaki, ngunit sabihin mo rin na hindi na ako lalaki." Ngumisi si Dustin, "Wind Lightning, kung ang apo ko ay magsasagawa ng life and death duel sa iyo, mangangahas ka bang pumayag? Bakit hindi ka pumayag? Seryoso?" Natuwa si Dustin, kung ito ang kaso, maaari niyang patayin ang Wind Lightning ng hayagan, na may iligtas siya sa paggawa nito sa tournament at pagtawanan. Ngumuso si Lance, "Oo, hindi tiyak kung sino ang mas malakas o mas mahina, sa tingin mo ba natatakot ako sa apo mo?" Layunin ni Lance na utusan si Linkyo ng life and death duel, kung gayon, maaaring samantalahin ni Lance ang pagkakataon na patayin ang kanyang apo. Kung papatayin niya ang apo ni Dustin, sigurado akong magsusuka ng dugo ang Dustin. Gayunpaman, hindi ito ma-provoke ni Lance sa kanyang sarili, kailangan niyang hayaan silang gumawa ng inisyatiba, upang si Linkyo ay napatay ni Lance, at ang Dustin ay maaari lamang mabali ang kanyang mga ngipin sa harapan upang lumunok. Agad na sinabi ni Dustin sa kanyang apo na si Linkyo, "Itigil muna ang paligsahan at maglagay ng life and death duel letter na may Wind Lightning." Mabuti. Tumanggo si Linkyo, "Ito ay mabuti, pumatay ng lantaran at tapat, na nagligtas sa iba mula sa pagsaway sa kanya dahil sa pagpatay sa paligsahan at pagiging walang hiya." 1306. Natarante si Yusuf at pinayuhan, "Wind Lightning, baliw ka, hindi ka makakapareha ng Linkyo." Sinabi ni Lance, "Aking Panginoon, huwag kang mag-alala, hindi ko ginamit ang buong lakas ko nang makipag-sparring ako kay Quinten, naniniwala ako na laban sa Linkyo, kahit hindi ako manalo, may pagkakataon pa rin akong makatakas." Sinabi ni Yusuf, "Mali ka, dahil kinuha mo ang tunggalian ng buhay at kamatayan, kahit na makatakas ka, magkakaroon ng makatwirang dahilan ang Dustin para habulin ka." "Naku, Panginoon, casual lang ang sinasabi ko, paano ako tatakas sa buhay ko, sige, huwag na nating pag-usapan, dapat ay sinulat nila ang life and death duel." Oo naman, ginamit ni Linkyo ang sarili niyang dugo para magsulat ng life and death duel letter, pagkatapos ay ipinadala ito ng isang katulong kay Lance. Kinagat ni Lance ang kanyang daliri, pagkatapos ay pinirmahan ang kanyang pangalan, Wind Lightly, sa liham ng life and death duel. Sa ganitong paraan, napadali ang buhay at kamatayang tunggalian ni Lance kay Linkyo. Sinabi ng referee, "Linkyo, Wind Lightning, kayong dalawa ay lumagda sa duel to the death, ibig sabihin, kahit sino ang pumatay sa inyo sa labanang ito, ang mga pamilya ng magkabilang panig ay hindi pinahihintulutan na makialam o maghayganti."
Naiintindihan. Tumango si Linkyo, syempre naiintindihan mo. Sinabi rin ni Wind Lightning, naiintindihan ko rin, at naniniwala akong hindi ako mamamatay. Dumbass. Ngumuso si Linkyo at sinabi sa kanyang puso, Wind Lightning, mamamatay ka, dahil hindi ako kalaban ni Quinten, hahaha. Pagkatapos magsalita ng referee, sumigaw siya, the life and death duel has been signed by both sides, now, let's ask both parents to sign again. Hahaha. Agad na pinirmahan ni Dustin ang kanyang pangalan, gamit ang dugo. Tapos tumingin siya kay Yusef. Master Yusef, ikaw na. Sabi ni Dustin. Kinakabang tumingin si Yusef kay Lance at nag-alinlangan na pumirma. Sinabi ni Dustin, Yusef, may tiwala ang mga tao na matatalo ang apo ko gamit ang Wind Lightning, ano ang ikinababahala mo? Sinabi ni Yusef sa pagkabalisa, Dustin, gagawin ng Wind Lightning ang katangahang bagay na ito, lahat ito ay dahil pinasigla mo siya. Hahaha, stimulate. Hindi siya menor de edad, Master Yusef, masyado kang nag-overthink, huwag mo nang pirmahan. Hindi ako pumipirma. Sinabi ni Dustin, hindi ka pipirma, mabuti, pipirmahan ko ito para sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, sumulat ang Dustin ng karagdagang pangalan ng Yusef. Sige, life and death duel, pwede ka nang magsimula. Sabi ni Dustin sa referee. Sumigaw ang referee, Linkyo, Wind Lightning, handa na ba kayong dalawa? Sinabi ni Lance na sadyang kumagit, laging maging handa. Ako din. Okay, pagkatapos, magsimula. Pagkatapos sabihin iyon, pinatay ni Linkyo si Lance. Napatay din si Lance patungo kay Linkyo. Sa sandaling ginawa nila ito, ang kanilang momentum ay ganap na naiiba mula sa nakaraang sparring, ito ay isang laban sa buhay at kamatayan. Hindi mabilang ang mga manunood sa pinangyarihan, walang nagsasalita, lahat ay nanunood na kinakabahan. Dang-dang. Kanghai One Sword. Sa sandaling kumilos si Linkyo, kinuha niya ang pinakamalakas na hakbang ng kanyang pamilya, gusto niyang patayin si Lance sa isang galaw. Gayon din si Lance. Boundless Endless. Ito ang pinakamalakas na galaw ng Endless Sword technique ni Lance. Wow! Pareho sila ang pinakamalakas na galaw. Ang Kanghai Sword ni Linkyo ay nagbigay sa isa ng isang maringal at malayong maabot, hindi mapaglabanan na pakiramdam, napakalakas, kailangang aminin ni Lance. Tila ang kanyang Kanghai Sword ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa walang katapusang ni Lance. Bukod dito, si Lance ay hindi kasing solid sa kanyang kaharian kumpara sa Linkyo, at ang puntong ito ay higit na hindi kanais-nais. Sa sandaling sila ay lumaban, pareho silang naramdaman na ang kanilang mga kamay ay namamanhid at ang presyon ay napakalaki. Ang hindi mapapasukan ng hangin at hindi maarak na espada ni Lance ay nagdulot ng pagkalito kay Linkyo. Oo, naisip ni Linkyo na maaari niyang patayin si Lance sa ilang segundo, ngunit bilang resulta, hindi. Kaya nga, ang labanan na kakalabanin lang ni Lance kay Quinten ay hindi naubos ang kanyang buong lakas. Siyempre, inilabas na ni Lance ang kanyang buong lakas sa sandaling nakipag-away siya kay Linkyo. Pagkatapos ng lahat, si Linkyo ay talagang malakas, na higit pa kay Quinten. Ang sinabi ni Lance tungkol sa paglalabas ng kanyang buong lakas ay hindi kasama ang pagbubukas ng Lifeblood Hidden, tanging ang buong lakas ng kanyang swordsmanship. Ilang saglit, matindi ang laban ng dalawa. Medyo nababalisa si Dustin sa sandaling iyon at abala sa pagsasabing, paano nangyari ito, tinago ba ng Wind Lightning ang kanyang lakas noon at ang kanyang lakas ay hindi katulad ng kay Quinten. The son of a bitch. Lahat sila ay tumingin ng kinakabahan kay Lance at Linkyo. Pareho silang nagbigay ng lahat at pumatay sa nakakahilo na paraan, pagkatapos ng lahat, ito ay isang labanan sa buhay at kamatayan. Hindi inon ni Lance ang Lifeblood Hidden, gusto lang makita ni Lance kung makakaasa siya sa kanyang sword skills para patayin ang kabilang partido ng hindi iyon ang Lifeblood Hidden. Bukod dito, ang mga kasanayan sa espada ni Linkyo ay napakatalino din, at ang pakikipaglaban sa gayong eksperto ay magbibigay daan din kay Lance na magdala ng maraming benepisyo.
Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 minuto. Nag-aaway pa rin silang dalawa na hindi matukoy ang pagkakaiba ng dalawa. Si Linkyo ay basang-basa sa pawis, habang si Lance ay lumalaban din ng husto. Hindi mabilang na mga pares ng mga mata sa eksena, ang lahat ay hindi kapani-pani, walang kinakabahan. Siyempre, ang pinakakinabahan ay sina Dustin, Yusuf at Linkyo. Nang makita ni Dustin ang kanyang apo, na hindi man lang nanalo sa laban pagkatapos ng 10 minuto, alam na niya sa kanyang sarili na ang lakas ni Lance, natatakot ako, ay tunay na maihahambing sa kanyang apo. Kung tutuusin, sa ganitong uri ng buhay at labanan ng kamatayan, wala nang magtatago ng kanilang lakas. Halika, Linkyo. Talunin mo siya. Ayaw mong may mangyari sa iyo. Hindi ka kayang mawala ni Lolo, ikaw ang pag-asa sa hinaharap ng pamilya. Lihim na nanalangin si Dustin sa loob. Habang nilabanan ni Lance si Linkyo, ibinubuo niya ang mga diskarte sa espada ng kalaban. Pagkatapos makipaglaban sa loob ng 20 minuto, nagkaroon ng epiphany si Lance. Haha, nakaisip ako ng isa pang mas malakas na galaw. Natuwa si Lance sa loob. Uminom. Pagkatapos sabihin iyon, agad na pinatay ni Lance ang mas malakas na galaw na ngayon lang niya naintindihan, pinangalanan ito ni Lance na, Indestructible Light, ang hakbang na ito ay mas malakas pa kaysa sa nakaraang Boundless and Endless. Oo nga, ipinadala ni Lance ang hakbang na ito, ang espada ay parang kidlat, tulad ng isang liwanag na pumutol sa buhay. Swoosh! Kapag nagawa na ang hakbang na ito, biglang, ang lakas ni Lance ay ganap na nalampasan ang Linkyo, at hindi na ito nagawang harangan ni Linkyo. Hindi maganda, Linkyo. Sigaw ni Dustin. Ngunit, huli na ang lahat. Ang espada ni Lance ay nahulog mula sa noo ni Linkyo at dumiretso sa lupa. Natahimik ang lahat. Nanatiling hindi gumagalaw si Linkyo, at makalipas ang ilang segundo, biglang nahati ang noo ni Linkyo, at hindi mabilang na dugo ang lumabas, na parang naputol ang kalahati ng kanyang bungo. Pagkatapos, ang mga mata ni Linkyo ay dilat na dilat, ngunit ang kanyang tingin ay ganap na hindi nakatuon, na parang hindi siya makapaniwala, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng diretso sa likuran. Linkyo! Sigaw ni Dustin at lumipad. Agad na lumipad si Lance, ngayon ay galit na galit ang Dustin, mas mabuting lumayo sa kanya. Lumipad si Lance sa likod ni Linkyo. Hinawakan ni Dustin si Linkyo, umiiyak at sumisigaw, Linkyo, Linkyo, apo ko, Linkyo, wow. Gayunpaman, patay na ang kanyang apo. Ang buong arena ng torneo, tahimik at hindi kumukurap, ay pinanood ang pagyakap ni Dustin sa kanyang apo at tumili at umiiyak. Tahimik na sinabi ni Yusuf kay Lance, umalis ka agad, bumalik muna sa Golden Rock family, at ipaubaya sa akin ang iba. Mabuti. Hindi sinubukan ni Lance na maging bayani, at desididong lumikas habang umiiyak pa rin ang Dustin, para naman sa kompetisyon, syempre hindi na kailangang magpatuloy, naiintindihan naman ng lahat, tiyak na makapasok siya sa nangungunang 10. Ang puso ni Lance ay walang katumbas na saya. Dustin, ito ang kinahinatnan ng 3 beses mong panggugulo sa akin, ngayon papatayin ang genius mong apo, hahaha, hahaha, hahaha. 1307. Mabilis na bumalik si Lance sa pamilya Lingyan, at kung ano ang mangyayari sa Dustin na iyon, walang ideya si Lance. Makalipas ang kalahating oras, nagmamadaling lumipad pabalik si Senior Linkyo. Senior Linkyo, kamusta ang eksena? Galit na ba si Dustin? Abala si Lance sa pagtatanong. Sinabi ni Linkyo na may tensyon sa mukha, ang kidlat ng hangin, grabe, nasaroon ng isip ang Dustin, pinatay mo ang apo niya, papatayin ka niya kahit anong mangyari, kahit na magsimula siya ng digmaan sa pamilya Lingyan. Galit na galit si Lance, itong anak na babae, halatang pumirma siya ng life and death war, napaka-unreasonable, kung papatayin ako, natatakot akong tanggapin niya iyon. Sinabi ni Linkyo, ang kapangyarihan ay ang mahirap na katotohanan, ang pinakahenyo na apo ni Dustin ay patay na, wala siyang pakialam sa life and death battle letter, sa eksena, nakipag-away sa kanya ang kapatid ko. Ah!
Hindi inaasahan ni Lance na sa kadahilanang ito, ang Panginoon ng pamilyang Yusuf ay pinuntahan pa ito kasama ang Dustin. Ano ang tungkol doon sa likod? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Sinabi ni Lin Yu, pagbalik ko, away pa rin, sinabi sa akin ng kuya ko na bumalik at ipaalam sa iyo at sabihin sa iyo na magtago ka muna sa ibang lugar, natatakot si kuya na hindi niya magawa. Itigil mo ang Dustin. Mabuti. Tumango si Lance. Sinabi ni Lin Yu, bilasan mo hindi pa ako nakakasigurado na papunta na ang Dustin ngayon. Well. Ipapahiram ko sa iyo ang aking Black Liao, dapat mong mabilis na kunin ang Black Liao at umalis. Sinabi ni Lance, Senior Lin Yu, iyong dalawang kaibigan ko, Rufus at Leroy, pakiusap na alagaan mo sila para sa akin ng higit pa aalis na ako, hindi ko alam kung kailan ako babalik. Sinabi ni Lin Yu, huwag kang mag-alala, magiging maayos sila sa aking pamilyang Linyan, lumabas ka at magtago sa loob ng 1 taon o 6 na buwan, pagkatapos ay bumalik upang makita kung ano ang nangyayari. Manam. Kinuha ni Lance ang Black Liao at agad na umalis, iniwan ang Linyan family. Hindi ko talaga inaasahan na aalis si Lance sa ganitong paraan. Ang Dustin na yun, ano ba, nanumpa si Lance na babalik siya para sa kanya. Palihim na sinabi ni Lance, anyway, lalabas ako para magtago, kaya mas mabuti pang samantalahin ko ang pagkakataong makauwi, halos 1 taon na rin ang lumipas mula nang lumabas ako, umuwi at makita ang aking asawa at mga anak, hahaha. Lumipad si Lance sa isang daungan at sinabi sa itim na liyaw na iyon, kaibigan, bumalik ka sa pamilya ng Golden Rock. Senior Wind, pinapahatid na kita ng master ko Nako, hindi na kailangan, bumalik ka na. Mabuti. Pagkaalis ng itim na liyaw na iyon, pinaandar ni Lance ang lumilipad na makina sa kanyang likod, na sadyang dinala niya noong kalalabas lang niya sa Golden Rock family, na parang isang maliit na satchel. Mabilis itong pinakawalan ni Lance sa karagatan at nawala sa kalangitan nang wala sa oras. Ang paglalakbay pauwi na ito ay magpapahirap sa kanya sa loob ng 1 pang 3 buwan, ngunit ang pakiramdam ng pag-uwi ay hindi kapani-pani walang kapana-panabik, kung ano ang 3 buwan. At kaya, sa isang kisap mata, lumipas ang 1 buwan at kalahati. Halos nasa kalahati na rin si Lance. Sa oras na ito, nakita ni Lance ang isang malaking whirlpool sa karagatan sa harap niya. Ang whirlpool ay hindi bababa sa 12-dosenang kilometro sa radius. Ang mga tao ay parang pumapasok lang sa mga langgam sa harap ng whirlpool na iyon, hindi, mas maliit kaysa sa mga langgam. Huminto si Lance sa kalangitan. Sa huling pagpunta ko rito, dumaan ako sa lugar na ito at nakita ko ang malaking whirlpool na ito, at sa pagkakataong ito pauwi, dumaan ulit ako sa gilid na ito. Huling beses, hinala ko na ang puyo ng tubig na ito ay isang daanan sa ibang mundo, at hindi ko alam kung oo. Mas mahigit na isip ni Lance na Elsa, Sally at ang iba pa, talagang gusto nilang bumalik sa kabilang mundo para makita ang kanilang mga mahal sa buhay, kaya kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, kung ganoon, magmadali ako. Sa puyo ng tubig at tingnan, kung gayon, sa susunod, ibabalik ko sila upang makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi gaanong nag-isip si Lance, at sa kalangitan, dumiretso siya pababa sa malaking whirlpool ng takot sa dagat. Si Lance ay may malaking kumpiyansa sa kanyang sarili na ang vortex na ito ay isang daanan, at hindi ba't ang napakalalim na hukay na iyon ay kasing takot sa simula. Gayunpaman, ang hindi alam ni Lance ay ang si vortex na ito, hindi lang ito lumitaw sa nakalipas na ilang taon, ang vortex na ito ay natuklasan 100 taon na ang nakalilipas, na nangangahulugan na ang vortex na ito, ay hindi isang daanan sa isa pa. Mundo sa lahat. Sumugod si Lance sa underwater vortex sa isang kisap mata, at lumipad lang pababa hindi masyadong malayo bago niya naramdaman na ang kanyang katawan ay wala sa kanyang kontrol, na parang isang malaking atraksyon ang humihigop sa kanya ng mas malalim sa dagat. Medyo masama ang pakiramdam ni Lance sa loob, tutal tumatayan lang siya kung daanan ba ito o hindi, kung hindi, hindi niya alam ang gagawin. Hindi namamalayan, ang napakalaking atraksyon, bigla-bigla, ay naging sanhi ng pagkahilo ni Lance.
Masyadong maliit si Lance sa harap ng ganitong uri ng puyaw ng tubig. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit naramdaman ni Lance ang sakit sa kanyang ulo, pagkatapos ay nagising, ang kanyang buong katawan ay naging masakit, ang kanyang mga tainga, napakatahimik, walang kahit isang tunog. Hello! Nagpakain si Lance, at biglang umalangaw-ngaw ang hangin mula sa lahat ng direksyon. Hey! 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 Matagal na nag-echo pabalik ang mga dayandang bago na wala, na nagbigay sa isa ng nakakatakot na pakiramdam. Itinaas ni Lance ang kanyang mga mata upang tumingin sa paligid, hindi niya masabi kung ano ang pakiramdam na ito, sinabi sa kanya ng kanyang mga mata na ito ay isang napakalaking silid, napakalaki na hindi niya makita ang dulo nito, at maging, nakita ni Lance na ang sahig ay natatakpan ng isang piraso ng tile, mga 3 metro sa 3 metro, at ang mga tile ay kulay abo. Sa gitna ng napakalaking silid na ito, mayroong isang malakas na liwanag, na bumababa mula sa napakataas na taas, ngunit ang hanay ng malakas na liwanag na ito, ilang metro lamang ng gitnang iyon, ay hindi maiilaw sa buong paligid. At ang lugar kung saan nakahiga ngayon si Lance ay halos 200 metro ang layo mula sa sentrong ito, kaya nagawa pa rin itong lumiwanag ng kaunti. Hindi ito maisip ni Lance. Damn! What the hell is this place? May umalangaw-ngaw sa hangin, shit, what the hell is this place? Shit! Ano ba itong lugar na ito? Fuck! Ano ba itong lugar na ito? Sinabi ni Lance ang isang pangungusap, at ang echo na ito ay nagbalik ng hindi bababa sa 100 mga pangungusap, isang pangungusap na mas maliit kaysa sa isa, at sa wakas ay naging ganap na hindi marinig. Hindi napigilan ni Lance na higpitin ang kanyang damit, medyo nanginginig. Matapang si Lance na dahan-daang lumakad patungo sa gitna ng maliwanag na liwanag na iyon. Nang maabot niya ang halos ilang dosenang metro ang layo mula sa lugar kung saan kumikinang ang malakas na liwanag ay nakita ni Lance na mayroong isang kahon ng salamin sa lupa kung saan kumikinang ang malakas na liwanag, dahil masyadong malakas ang malakas na liwanag, kaya ito ay hindi lang nakikita sa malayo, isang puting patch lang sa lupa kung saan sumisikat ang malakas na liwanag. Isang glass case. Medyo natarante si Lance, paano niya makikita ang isang glass case dito? Ang salamin ay isang bagay na parang wala sa mundong ito, sa ibang mundo lang. Lalong natarante si Lance. Naglakad si Lance patungo sa malakas na liwanag, ang malakas na liwanag ay parang sikat ng araw na mainit, si Lance ay hindi naglakas loob na tumangala para makita kung saan nanggagaling ang malakas na liwanag, parang ito ay nagmumula sa napakataas na langit. Ngunit ang ulo ay itim, ang multo ay hindi alam kung gaano kataas at kung gaano kalaki ang silid na ito. 1308. Matapos tingnan ang glass case na may dilat na mga mata sa mahabang panahon, sigurado si Lance na walang ni isang umot-o dito. Damn! Nanlumo si Lance, isang kahon na walang laman, walang mga umutot na pareho, ngunit gamit ang napakalakas na sinag ng liwanag na nagniningning, ang mga bituin ay parang buwan, na nagbibigay diin sa focus, naisip ni Lance na may magandang bagay. Uy! May tao ba dyan? Sigaw ni Lance. May mga umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Hoy! May tao ba dyan? Hey! Kahit sino! Hey! Kahit sino! Matagal pa ring mawala ang mga dayandang. Sa loob, hindi malaman ni Lance kung saan siya tumatakbo, halatang isang higanteng whirlpool sa karagatan, pumasok siya, pagkatapos ay tumakbo dito, at hindi ko alam kung ano ang impyerno. Hindi ako pwedeng umupo na lang dito at hintayin siyang mamatay. Agad na tumayo si Lance. Tumungo si Lance sa malayong bahagi ng napakalaking espasyong ito. Gayunpaman, habang mas malayo si Lance mula sa malakas na liwanag sa gitna, mas lalo itong nagdidilim. Sa oras na si Lance ay halos 1,000 metro na ang layo mula sa malakas na liwanag na iyon, ang liwanag ay mahina na. Pagkatapos maglakad ng ilang daang metro pa, si Lance ay nasa 1,500 metro na ang layo mula sa malakas na liwanag na iyon, at sa paligid ng Lance, madilim na at hindi nakikita ng kanyang mga daliri.
Si Lance ay medyo ginaw, ang mga hindi nakikita at hindi mahahawak ang mga lugar, si Lance ay talagang hindi nang ahas na magpatuloy sa paglalakad. Nagpatuloy si Lance pabalik sa pandidilat. Alam ng Diyos kung mayroong anumang panganib dito, habang lumayo ka sa gilid, mas lalo itong lumalim. Kaya lang, umupo si Lance doon, na wala ng anumang gagawin, kahit na hindi alam kung ano ang gagawin, walang iba kundi isang walang laman na glass box, walang gustong gawin ni Lance. Hindi na ako makapaghintay na mamatay ng ganito. Nagliyab si Lance at nagmamadaling hawakan ang kanyang likod, ang lumilipad na makina niyang iyon ay nasa likuran niya pa rin. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata, binuksan ang kanyang lumilipad na makina, at pagkatapos ay sumugod sa direksyon na walang pakialam kung siya ay madilim o hindi. Huhuhu! Naramdaman ni Lance na sumugod ang kanyang katawan, at sa bilis ng lumilipad na makina, ito ay 10,000 metro ng sabay-sabay. Nang lumingon si Lance, isang maliit na tuldok lamang ng liwanag ang nakikita niya sa di kalayuan, na siyang maliwanag na liwanag ng glass box, ang natitirang bahagi ng lugar, buong dilim, nakakatakot na pakiramdam, muli, sa buong katawan. Wala pa ring pakialam si Lance. Ungol ni Lance habang lumilipad siya sa madilim at walang patawad na espasyo. Kung may pader sa harapan niya, talagang natatakot si Lance na bumangga siya sa pader na iyon dahil wala siyang makita. Ang takot na ito sa hindi alam ay napakalamig, ngunit si Lance ay walang ibang mapupuntahan. Hindi alam ni Lance kung gaano na siya katagal lumilipad, marahil 2 araw, marahil 10 araw, at gayon pa man, ang balbas ni Lance, nakakaahit lang niya noon, ay muling tumutubo ng matinik. Ngunit si Lance, nasa kadiliman pa rin, ay lumilipad ng walang patutunguhan pasulong. Lumingon sa likod si Lance, at sa isang malayong lugar, nakakita pa rin siya ng isang punto ng liwanag na mas maliit kaysa sa langgam. Phew! Si Lance ay magiging desperado na. Nagpatuloy si Lance sa kadiliman, lumilipad at lumilipad. Sa ngayon, gusto talaga ni Lance na nataman siya sa isang pader, kahit papaano ay nakakasigurado siya na ang napakalaking silid na ito ay may mga pader, at kung may mga pader, may iba pang mga paraan upang makaligtas. Kanyang sarili. Sa isang kisap mata, lumipad si Lance ng isa pang kalahating buwan. Huminto si Lance, at ito bago at pagkatapos idagdag, halos 1 buwan na ang paglipad. Sa bilis ng lumilipad na makina, marahil ito ay kalahati ng haba ng karagatan. Ang paglalakbay sa kalsada ay tapos na, ngunit wala pa ring katapusan ang malaki, walang laman at walang tao na silid na ito. Si Lance ay nawala at tumigil, ang kanyang puso, walang katulad na kalungkutan, dalamhati, miserable. Dahil sa gutom at antok ay gusto ni Lance na bumagsak. I can't sleep. Don's direct told him na hindi siya makatulog, na kung matutulog man siya, tuluyan na siyang makakatulog. Ano ba itong walang katapusang espasyo, walang paraan na maaaring magkaroon ng ganoong lugar sa mundo, walang katapusan. Hindi ba ito ay halos kapareho sa aking martial arts, endless? Si Lance ay nagkaroon ng kislap ng liwanag. Tumingin si Lance sa isang malayong lugar at nakakita pa rin ng isang, mas maliit kaysa sa langgam, ang lugar ng liwanag, ang lugar kung saan siya nagpunta noong 1 buwan. Matagal na akong lumilipad at nakikita ko pa kung aling sinag ng maliwanag na liwanag, ano ang dahilan? Walang katapusan, ano ba ang misteryo? Naalala ni Lance ang prinsipyo ng kanyang walang katapusang gawain. Ang magkaroon ay walang anuman, ang maging malayo ay malapit, ang maging 10,000 pagbabago, ibig sabihin ay hindi nagbabago, ang magkaroon ng mga galaw, ibig sabihin, walang mga galaw, ito, ay ang prinsipyo ng walang katapusang. Sa sumunod na sandali, biglang napagtanto ni Lance na siya ay ilang 10 metro lamang ang layo mula sa malayong sinag ng malakas na liwanag. Bulong ni Lance sa kanyang sarili, pumunta ako, ang espasyong ito ay walang hangganan, ngunit ito ay napakakipot din, ito, ay pareho sa prinsipyo ng aking endless technique. Bagamat 1 buwan nang lumilipad si Lance, naisip niya ito at napagtanto na hindi ito, sa katunayan, distansya.
Lumapit si Lance sa glass box na iyon, nang, sa kanyang pagtataka, natuklasan niya na ang glass box ay nagbago at naging isang kumikislap na glass door. Itim ang likod ng pinto. Kaya lang, ang glass door na ito ay 20 sentimetro ang taas at wala pang 8 sentimetro ang lapad. Kahit aso ay hindi makakalusot dito. Gayunpaman, ngumiti si Lance at humakbang patungo sa salamin na pinto na kahit isang aso ay hindi makalusot. Oo nga, at hindi ko alam kung paano, habang papalapit si Lance sa glass door, mas naging maliit ang katawan ni Lance, at sa huli, nakatayo si Lance sa ilalim glass door na parang kasing laki ng langgam. Napakalaki pala ng glass door. Si Lance ay nakatayo sa ilalim ng glass door, na ngayon ay mahigit 10 metro ang kapal at daan-daang metro ang taas. Hindi na ito inisip ni Lance at tinungo ang kadiliman sa likod ng salamin na pinto. Hindi alam ni Lance kung gaano siya katagal na naglalakad, mga 10 minuto, bumukas ang mga mata ni Lance, narinig ng kanyang mga tainga ang halimuyak ng mga ibon at bulaklak, at nakakita ng matataas na bundok at umaagos na tubig. Nagulat si Lance nang makita niya ang eksenang ito sa kanyang harapan. Ito ang Marshall Island. Ang lugar na ito ay ang Novus Village ng Marshall Island. Nagulat si Lance, hindi man lang niya maipaliwanag kung bakit, pagkatapos na dumaan sa glass door, napunta siya sa Novus Village ng Marty Elwood Island ng isa pang mundo. Si Lance ay tumingin sa likod na may takot, kung saan mayroon pa ring salamin na pinto, at sa likod niya, naroon ang parehong mataas na umaagos na tubig ng Marshall Island. Parang si Lance ay lumitaw dito nang wala sa hangin. Nakatayo si Lance na tulala sa loob ng 10 minuto, sa enkwentro na ito, hindi niya alam kung ano ang ipapaliwanag. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang tao sa likod ni Lance, "Hoy, estudyanteng iyon, bakit kakaiba ang costume mo, bilasan mo at pumatay ng mga balang kumita ng Marshall coins." Pumatay ng mga balang, Marshall coins. Bulong ni Lance sa sarili. Let's go! New student ka din sa Martial Arts Academy, new student din ako, my name is Uyang Lun, pwede bang sabay tayong pumatay ng balang? Let's go! Hinailan ng batang si Uyang Lun si Lance sa malapit na cornfield. 1309. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga balang ang lumipad sa ulo, na si Uyang Lun ay abala sa pagpupulot ng kanyang espada upang patayin ang mga balang, at sa tuwing mamamatay siya ng isa, ang kanyang mga tainga ay tumutunog sa tunog ng cake. Bumalik ang Uyang Lun na iyon kay Lance at sinabing, "Wow, bakit sa tuwing pumapatay ka ng balang, nakikiliti ang iyong mga tainga?" Tiningnan ni Lance ang Uyang Lun na iyon at hindi maiwasang isipin ang taon na kanyang pinuntahan. Noong una siyang pumunta sa Marshall Island, pumunta rin siya sa Novus Village kasama si Sally upang pumatay ng mga balang, at nang pumatay siya ng isa, ang kanyang mga tainga ay kumikiliti, tumatak hanggang sa dulo, ang mga tainga ni Lance ay magiging bingi. Gayunpaman, sa oras na iyon, tinanong niya ang punong nayon ng baguhang nayon, bakit kilati ang kanyang tenga kapag nakapatay siya ng balang. Ang sabi ng punong nayon ay hindi rin niya alam, ngunit kakaibang lugar ang Woolen Island na ito. Inabot ni Lance ang kanyang kamay at marahang pinisil ang isang balang hanggang mamatay. Sa sandaling iyon, isang boses ang tumunog sa mga tainga ni Lance, "Binabati kita, nakuha mo na ang sistemang pag-asa." Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Tumingin si Lance sa paligid, sino ang kausap niya? Hindi man lang nag-react si Lance sa boses na umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. "Hoy, yung Uyang Lun, narinig mo ba ang sinabi ng isang tao?" "Hindi." "Hoy, kaklase, bakit hindi ka pumapatay ng balang?" "Kakaiba, narinig ko lang na may nagsabing, congratulations, simulan ang sistemang umaasa." "O kaklase, bingi ka ba? Umuungol ang mga balang dito, saan may nagsasalita?" Wala nang pakialam si Lance. Wala talaga si Lance sa mood na pumatay ng mga balang, anong klaseng lakas ang mayroon siya para pumatay ng mga balang. Ang kasalukuyang prioridad ay ang bumalik sa orihinal na mundo, o hanapin ang salamin na pinto na katatapos lang niyang madaanan. Upang makita kung ang Marshall Island na ito, kung ito ay totoo, ay maaaring isang ilusyon.
Nag-alinlangan si Lance na ito ay isang ilusyon. Naglakad si Lance sa Novice Village, ngunit ang Novice Village ay eksaktong kapareho ng dati, walang nagbago. Damn, ilusyon man ito o hindi, ang panggugulo sa akin ay hindi ko matukoy ang tunay sa hindi totoo. Mukhang nanlumo si Lance. Sa pamamagitan ng glass door na iyon, tumakbo ito dito, si Lance ay hindi maayos na nag-hallucinate. Lumipad si Lance at nagtungo sa Martial Academy. Hindi nagtagal ay lumipad siya sa Martial Arts Academy. Ang Martial Arts Academy ay eksaktong pareho sa kanyang naalala, na may ilang mga pagbabago lamang syempre. Tumayo si Lance sa harap ng isang pinto ng villa. Knock knock. Kumatok si Lance sa pinto. Isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto. Natigilan ng matandang iyon nang makita niya si Lance, pagkatapos ay sinabi niyang nagtataka, "Lance, ikaw pala. Kuya Linhan." Tumingin si Lance sa matandang nasa harapan niya, puno ng kulubot ang mukha nito, isang mundong malayo sa Professor Linhan na nakilala niya noong una siyang dumating sa Marshall Island. "Lance, ano ang nagdadala sa iyo dito? Ha, dali, mangyaring pumasok." Galit na iniimbitahan ni Professor Linhan si Lance sa loob. Gumagawa ng tsaa para kay Lance. "Brother Linhan? Long time no see, ikaw ba talaga?" Tanong ni Lance, dahil hindi sigurado si Lance kung ilusyon ba ito o hindi. "Kalokohan, sino pa ba kung hindi ako? Hindi ka na muling magkakaroon ng nangyari sa iyo, hindi mo na ako kilala." Alam ni Professor Linhan na nawala ang alaala ni Lance noon. No, ako lang, nako, ang hirap ipaliwanag. Kung mahirap sabihin sa isang salita, huwag mo nang sabihin, kaming mga maliliit na tao ay hindi naiintindihan ang mundo ng mga makapangyarihang tao na tulad mo. Oh, Lance, makipag-deal tayo? Bihira lang pumunta dito ng isang beses, sa pwesto ko tayo kakain ngayon, hindi tayo maglalasing. Natatakot ako na kapag bumalik ka sa susunod, magkahiwalay na tayo ng yin at yang. Anong nangyayari? Tignan mo, hindi mo ako nakikitang ganito, 9 na ako, hindi ko na alam kung ano ang ibabalik mo sa susunod, matagal na akong wala. Bamantong hininga si Lance. "Well, hindi tayo maglalasing ngayon," sabi ni Lance. "Tama na. Kung gayon, pupunta muna ako sa isang lugar at babalik bago kumain." Mabuti. Mukhang alam ni Professor Linhan kung saan pupunta si Lance. Lumabas si Lance sa bahay ni Professor Linhan at lumipad patungo sa isa pang villa. Knock knock. Kumatok si Lance sa pinto at binuksan ito ng isang batang babae sa edad na 20s, tila gising na at inaantok pa rin ang mata. Gayunpaman, nang makita ng babaeng iyon si Lance, naging masigla siya at sinabing sa gulat, "Uncle Tang." Tama, ang babaeng ito ay ang dating kaibigan ni Lance, ang anak ni Hongyan, si Hana. "Oh, Hana, ilang taon na kitang hindi nakikita, matured ka na." Tumawa si Lance. "Tiyo Tang." Tumingin si Hana kay Lance na may mga komplikadong mga mata, siya ay 17 taong gulang at minsan ay umibig kay Lance, nakalalabas lang sa memory stone at nagkataong nagligtas sa kanya. Kaya lang, walang Lance ang tumanggi. "Hana, nasaan ang nanay mo?" "Nanay ko, pumasok ka na sa klase, Tiyo Don, pasok ka at maupo ka." "Oh, mabuti." Pumasok si Lance sa bahay. Nakipag-usap kay Huan Huan, si Huan Huan ay 24 sa taong ito at naging isang malaking babae. Gayunpaman, sinabi ni Hana na hindi pa siya nakakahanap ng nobyo, Lance lang sinadya ni Hana na sabihin sa kanya na wala pa siyang boyfriend, gross meaning, Matapos makipag-chat kay Hana ng mahigit kalahating oras, pumasok sa pinto ang isang babae sa edad na 50. Lance. Natigilan ang babae kahit na nakita niya si Lance. Ngumiti si Lance at sinabing, "Rudge, ilang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita." "Lance? Hehe? Oo. Na-touch talaga ako na dinalaw mo ako ngayong nakarating ka na sa Woolen Island. Sige, huwag kayong masyadong magalang sa mga matandang kaklase."
Lumapit si Lance upang hanapin si Leslie Hongyan, ang isa pang layunin ay upang kumpirmahin kung ito ba ang kanyang ilusyon o hindi. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang hindi maipaliwanag na lugar noon, natakot siya na kapag siya ay nagising, siya ay nasa walang katapusang iyon. Madilim na silid, ang lahat ay isa lamang ilusyon na sabik na gawin ng kanyang puso. Rouge, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Tanong ni Lance. Well, ganun talaga. Every day is a repetition of life. Ito lang ang meron tayo sa buhay na ito. Unlike you guys, this life, mahaba pa ang panahon, maraming possibilities na mangyari in the future, ha? Tinapik ni Lance ang likod ng kamay ni Hongyan. Si Hongyan ay 56 na taong gulang sa taong ito, at si Lance ay 56 din. Hongyan, punta tayo sa bahay ni Professor Lin Han para maghapunan ngayong gabi, ang hirap magsama-sama. Okay. Tumingin si Lance sa gilid kung saan nakaupo si Hana at sinabing, Hana, sumama ka rin. Oh, mabuti. Nakipag-chat si Lance kay Lineage ng ilang oras, pagkatapos ay lumabas ng villa. Sinabi ni Lance sa loob-loob, lahat ay totoong-totoo, ayokong maging isang ilusyon. Nang gabing iyon, kumain si Lance sa bahay ni Professor Lin Han, at hindi iyon pinansin ni Lance sa ngayon. Kinabukasan, umalis si Lance Wollen Island, at ang unang lugar na pinuntahan ni Lance ay, ang Tianan Mansion, upang hanapin ang ama ni Sally, si Kent. Sa Tianan Mansion, isang villa, natagpuan niya si Kent. 1310. Tito Kent. Lance, bumalik ka na. Nagulat si Kent, tumingin sa likod ni Lance, ngunit walang bakas ng Sally. Nasaan si Sally? Siya, may hindi na bumalik. Naku, wala namang nangyari diba? No, don't worry, bumalik lang ako para humiga dahil busy ako. Oh, saan ka bumalik? Galing ako. Biglang natigilan si Lance. Oo, kababalik lang ni Lance mula sa Wollen Island, na mukhang maayos, ngunit ang tanong, bakit parang hindi naalala ni Lance kung paano bumalik, sakay ng eroplano? Bakit hindi ko matandaan kung paano babalik? Naalala ko lang, gusto ko munang bumalik sa Liangnan House, at pagkatapos, nakaramdam ako ng pabalik. Tinapik-tapik ni Lance ang kanyang sarili sa ulo. Holy shit, hindi naman talaga ito hallucination diba? Dapat ilusyon, hindi ko na matandaan kung paano babalik, ilusyon lang. Ito ay dapat na isang ilusyon. Biglang isang boses ang tumunog sa isip ni Lance, Hoy, sino ka? Agad na tumangala si Lance, kung saan sa kanyang harapan ay naroon pa rin si Kent, ngunit hindi makita ang mukha, malinaw na nakita ni Lance ang kanyang mukha, ngunit paanong hindi nahuhubog sa kanyang isipan, na para bang mayroong isang uri ng kalasag sa kaisipan. Ikaw, sino ka? Bakit ako nagpakita dito? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Tumayo ang lalaki at tiningnan si Lance. Tumingin din si Lance sa kanya, halatang kitang-kita niya ang kanyang mukha, ngunit parang wala siyang nakita, anong klaseng teknik ito. Hindi man lang alam ni Lance kung ang taong ito ay isang matanda o isang binata. Nakikinig sa boses, ha? Hindi ko man lang maaninag ang boses, maririnig ko ang boses niya, pero hindi ko kayang husgahan. Sa sandaling iyon, tumingin si Lance sa paligid. Noon lang niya napagtanto na hindi pala ito Marshall Island, hindi rin ito ang Tianan Mansion, hindi rin ito ang malaking walang katapusang silid mula noon, ito ay nasa ilalim ng dagat, sa isang mabatong kuweba sa ilalim ng dagat, na may manipis na lamad sa labas, pinapanatili ang tubig sa dagat. Natarante si Lance, halatang nahulog siya sa isang malaking silid at pagkatapos ay tumakbo sa Marshall Island, at bilang resulta, ngayon nang bumalik siya sa kanyang katinoan, lumitaw siya sa isang mabatong kuweba sa ilalim ng dagat. Sus, alin ba ang totoo? Baka ilusyon lang ang nangyari kanina. Say, who are you? Tanong ng super invincible strongman na iyon. Ang China naramdaman ni Lance mula sa kanya ay kasing lakas ng langit. Ako,
Ang pangalan ko ay Windlight Cloud, dumaan ako sa karagatan at nakakita ako ng malaking whirlpool, kaya naisipan kong bumaba at tingnan, pagkatapos nun, pumunta ako dito. Kumunat ang noo ng lalaki at nagtanong, is that all? Are you hallucinating anything? Mga guni-guni. Nag-alinlangan si Lance na sabihin ang guni-guni, naramdaman ni Lance na medyo hindi mahuhulaan ang guni-guni, at ang katotohanan na ang malakas na lalaking ito ang nagtanong nito mismo ay nangangahulugan na alam din ng malakas na lalaki ang tungkol sa guni-guni. Anak, tulala ka lang, halatang sumisigaw ka, ilusyon lang to. Back to senior, I did hallucinate. Parang pumasok ako sa isang malaki at malaking kwarto na may napakalakas na liwanag na sumisikat sa lupa, at may glass box sa lupa. Tumawa ang malakas na lalaki na iyon, mukhang isa ka pa ring may kaunting pagkakataon. Oo, nag-ilusyon din ako ng ganoon, matagal na akong nasa ilusyon na ito, at ang mga nakita ko sa ilusyon ay ang same as what you saw. It's lost that I couldn't penetrate the glass box in any way. What was the mystery? When your eyes look at that box, you create countless illusions. Nagtanong si Lance, mayroon ba tungkol sa glass box na iyon? Tama. Narinig ko na mayroong isang kayamanan mula sa archaic era na nakatago dito, at